Gemini, tignan po natin kung ano yung mensahe, gabay, prediction pagdating sa iyong kaperahan. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. At kung hindi po kayo makaresonate dito sa reading natin, pwede nyo pong panoorin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign para po sa mas kumpletong mensahe. So, simulan na po natin. Tingnan natin kung ano ba yung energy mo in terms of kaperahan, of your kaperahan, or sabihin natin yung relationship mo with your money ngayon. Tingnan natin yung energy, spirit guide, energy po natin for Gemini. Okay, nakabaliktad nga yung ating mga cards. Oo. So, ayan, we have Queen of Pentacles. Pero meant to be kasi yan na nakabaliktad. Okay, so yung iba sa inyo, pwedeng may mga, ayan o, unwise, diba? Spending kayo dito. Hindi kayo sobrang happy pagdating sa inyong finances. Meron kayong ginagastos, Gemini, pero pwede po na hindi talaga kayo happy kasi pwedeng pag gumastos kayo, once gumastos kayo, pwedeng walang natitira. Okay, yung iba naman sa inyo dito, bigla kayong gumagastos. Meron din dito, meron kayong mga, ayan, meron pa kayong mga sinusuportahan, meron kayong mga tinutulungan. So, yun, pwedeng naaabuso na yung iba sa inyo. Alam nyo yung parang meron dito, no, tumutulong kayo pero parang napipilitan na lang kayo. Hindi na happy, no, hindi na happy or parang hindi nabukal sa puso ninyo yung pagtulong na to. Siguro nga kasi dahil inaabuso na po kayo. And nafe-feel nyo kasi, nakikita nyo talaga yan. No, na yung mga taong tinutulungan ninyo, pwedeng nakikita nyo na hindi naman ina-appreciate yung binibigay ninyo. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe. Tignan natin your current financial status. Kamusta po ang current financial status ni Gemini Spirit Guide? Meron tayo ditong Four of Swords. Ayan, yung iba po sa inyo parang mas gusto nyo na lang, laging nasa bahay na lang, or basta yung parang hindi naman nasa bahay lang kasi syempre yung iba sa inyo nagtatrabaho kayo, no? Pero yun lang, pagkatas ng trabaho, uwi sa bahay. So parang bahay-trabaho. Meron namang energy na pinapakita dito, no, na may ano naman kayo, parang sabihin natin may safe money naman po kayo or may savings naman yung iba sa inyo, kaya hindi naman kayo nangangamba rito. Kaya lang kasi nga yun, pwedeng sabihin natin yung pang pinambabudget mo or yung binabudget mo talaga monthly, ayan, labas na yung mga ano mo dyan, mga other expenses mo or yung mga ibang bayarin, labas na din dyan yung ano ba, yung sa savings mo, 'di ba, na itabi mo na 'yun first. Ang inaano mo lang dito kasi dapat, 'di ba, panggastos mo na sana sa sarili mo, na-enjoy mo sana yung pera mo, yung extra money mo na 'yon o yung budget mo na 'yon, kailang na uuwi pa sa ibang tao. Yan, minsan ganyan po yung nangyayari. So we have Four of Swords. This is your current financial status. We have Seven of Cups. Yan, marami naman po talaga sa inyo kung gugustuhin nyo naman marami talaga kayo ditong, sabihin natin, marami kayong spare money kasi yung naririnig ko dito eh. Pwedeng marami kayong extra money. Four of Pentacles, ayan. Pero nakikita ko dito maganda naman yung financial status mo ngayon. Gemini, meron akong narinig na Libra sign. Hindi ko alam kung meron kayong ka-deal na Libra. Kahit ano man tong transaction nyo with that person, Libra sign siya. Maganda naman yung current financial status mo. And sabi ko nga yung iba sa inyo, yung mga ginagastos nyo na is labas na po dyan yung inyong savings. Kaya din may peace of mind kayo dito eh.
Yan. So, ingat lang daw talaga kayo. We have, snake here, oh. So, ingat lang talaga kayo dun sa mga pinagkakagastusan ninyo, sa mga pinagkakatiwalaan ninyo in terms of your money, yung mga tinutulungan ninyo. Tingnan natin, ano ba yung main cause ng financial problem mo. 9 of Pentacles. Actually, maganda, ano? This is a luxurious card. Pwedeng nabibili mo talaga yung mga gusto mo. 9 of Wands. Tingnan natin. Pero meron ako nakikita talaga dito. Meron din, no? May pagka-impulsive buyer kayo. Parang, dahil alam nyo nga na may pera kayo, parang once na may nagustuhan kayo, gino-go nyo talaga yon. Parang hindi kayo nang hihinayang. 2 of Swords. Kuha pa tayo ng isa pa. 6 of Swords. Okay, main cause ng financial problem mo. The Magician. Parang pag may ginusto talaga kayo, ayun, nakukuha nyo naman. Kaya lang, kailangan talaga ninyong gumastos. Okay, meron ba dito? May ginagastosan kayo? Gemini. For some of you, kasi we have the Magician here. So, meron po dito. Na-scam ba kayo? Kasi ayan, no, parang meron kayong gustong makuha. For some of you, meron kayo ditong, sabihin natin, hindi naman siguro na scam. Or siguro, meron din talagang na-scam dito. Nagbabayad kayo ng sobrang laking halaga. No? Pwedeng meron dito, may nilaban kayo. Pwedeng legal po yan. So, pwedeng kasuhan, mga ganyan-ganyan. So, nagbabayad kayo ng malaki dun sa inyong attorney, di ba? Gumagastos kayo, pero pwedeng hindi kayo nanalo. Pwedeng ganon. So, pwedeng yun yung naging main cause ng financial problem ninyo. Meron pa akong nakikita dito, kung merong nagpaparitual dito, malaki-laki na din yung nagagastos ninyo. Ginagawa naman, pero pwedeng hindi kasi talab. Bakit? Kasi po pwedeng yung pinaparitwalan ninyo, baka hindi talaga para sa inyo. So, might as well yung iba sa inyo dito, tanggapin nyo talaga yung reality. No, na pwedeng this lifetime, yung tao na pinaparitwalan ninyo, hindi talaga para sa inyo. Pag hindi siya nag-work, ibig sabihin, yun po yun. No, hindi talaga siya uukol. Ay, hindi talaga siya bubukol. Parang ganon. Pero, ginawan naman talaga ng paraan. Yun nga lang talaga, baka hindi kasi para kayo sa isa't isa. Gemini. Yan. So, mag-ingat ka lang dito kasi nagdadalawang isip ka na. Okay? Sabi natin, nagdadalawang isip ka na kung maglalabas ka pa ng pera dito. Pwede yan ay pagdating din sa negosyo. Ayan po. Baka may offer sa inyo dito na, ganito kalaki yung kikitain. Ganitong month, ROI na, return of investment na. So, baka mabulag yung iba sa inyo. Baka maging gahaman kayo. Yan. Merong ganyan. Ano po. So, pwedeng yan ay maging cause ng financial problem po ninyo. Meron din dito, isa pa. More on sa scam kasi talaga yung nakikita ko dito eh. No, yung iba po sa inyo, love scam kayo. Merong tao dyan, hinihingan kayo ng pera. Inuutangan kayo. Nagpaparinig sa inyo na ganito, ganyan. So, kayo naman nagbibigay kayo. No, kahit di nyo pa nakikita yung tao or nakita nyo na yung tao pero nafe-feel mo na, teka parang pineperahan ako ng taong to. So, iba po sa inyo, ingatan nyo yung kinikita nyo. Ingatan nyo po yung pinaghihirapan ninyo kasi pwede kayong may scam. At yan na, simula na ng pagkalugmok ng iba sa inyo. Yung iba nga sa inyo, pwedeng nangyari na nga po yan. Kaya wag na kayong magpapaloko pa ulit. Tignan natin, Gemini. Basta pag nagdadalawang isip kayo, wag nyo nang ituloy yung isang bagay. Check natin pagdating naman po sa mga positibo na paparating pagdating sa iyong kaperahan. Mga positibo naman po na paparating sa life ni Gemini Spirit Guide. We have the World. Meron tayo ditong 10 of Swords. Okay, so pwedeng ito po. Yung iba sa inyo, meron ba kayong nilalakad na mga papeles? Papunta to ng ibang bansa. We have the World energy kasi here. No? So, totoo po yan. Gumastos man kayo dito ay makukuha nyo po yung pinangako sa inyo. Makukuha nyo po yung benefits, no, nung binayaran ninyo.
So, ayan po. Meron din dito, yan, King of Cups energy. So, may tao dito could be galante sa'yo. Or mabilis lang to na transaction. Magbibigay ka agad to sa'yo ng income. Madaling kausap ba yung katransak mo dito? Ready ka agad siyang maglabas ng pera. Whether yan man po ay sa business, ayan, or sa trabaho po ninyo. Baka meron kayo ditong mga mako-close deal. Ayan. Check naman natin yung negatibo. Negatibo. 10 of Cups. Ace of Swords. And we have Page of Cups. Okay, meron ba dito nagmamadali na parang gusto ka agad kayong pakasalan? Ganyan, gusto agad magkaanak sa inyo, yung iba po sa inyo. Yung ganyan ba? Meron kayong makilala dito. Sabi ko nga, kasi pwedeng may love scam dito, may ma-love scam dito eh. So parang ganun, ang daming pinapangako ka agad sa'yo nung taon na to, na magbibuild kayo ng family, ganyan, ganito, ganyan. So huwag kayo basta-basta maniniwala. Kasi po malaki talaga yung chance na niloloko lang kayo ng taong yan. So yung kunwari, tara mag-business tayo para ganito, ganyan. Or patayo tayo ng bahay, di pa naman kayo kasal. Diba? Or hindi pa nga kayo nakikita ng tao na yon, tas pinagkatiwalaan mo kaagad. Kaya ingatan nyo po yung kaperahan ninyo dito. Kaya pala may unsatisfaction kayo na nararamdaman dito in terms of your finances. Kasi maganda naman yung kaperahan nyo talaga. Kaya lang pwede yung mga extra money nga po ninyo, or hindi nga lang extra money, baka mamaya pati savings po ninyo ay nagagalaw ninyo because of this. So tignan po natin, okay, opportunities na dapat mong i-consider. Basta work ba yan? Sa business ba yan? Tignan natin. We have the Hanged Man. 5 of Swords. And we have the Fool. Medyo mag-iingat po kayo. Parang may mga tao dito na nakikita kayo as very vulnerable. Ano yung mabe-benefit mo dito? Okay, so yung iba naman po sa inyo, no, kung kayo ay nagtatrabaho tas wala na talaga, hindi na kayo satisfied, pwede naman daw po kayong umalis. We have the Star. Okay, so once po na umalis kayo dito, okay, so we have the Star. Mas magiging satisfied ka. Alam mo yung mag-heal ka from everything na naranasan mo. Tataas ulit yung self-esteem mo. Yan. Dito kasi parang nawawalan ka ng pag-asa. Feeling mo lahat ba ng tao dito ay tinatraidor ka. So, yung iba sa inyo, kung yan yung nafe-feel nyo sa trabaho, ganyan, it's time to move forward na po. At ito yung makakamit po ninyo. Ito yung mabe-benefit ninyo, the Star. Check natin. May tao ba dito na humahad lang sa financial growth mo? May tao ba dito na humahad lang sa financial growth ni Gemini? We have the Devil. Actually, mukhang marami, King of Pentacles. O may tao dito talaga na namemera lang sa'yo. Pineperahan ka lang po. Huwag ka daw magbulag-bulagan, Gemini. Kilala mo yung tao na yan. Baka nga habang naririnig mo yung reading na to, yung pangalan ng tao na yan, yung naiisip mo. Meron ako ditong napipick up kasi letter R. Parang alam mo yung Rose, ganun. Or Rosana. Basta may ganyan. So, merong R-O-S-E-N-A. Dun sa pangalan niya. Alin sa mga letters na yan, it's either present yun sa tao na humahad lang sa growth mo. 58. So, hindi ko alam kung mas older to sa inyo or kayo ba yung 58 years old na. Basta mga ganyang edad po, no? Humahad lang po yan sa inyo pong financial growth. So, tignan nyo, nasa apelyido ba niya? Nasa pangalan ba niya? First name ba nung tao na yon? Yung nananabotahe po sa inyo, yung R-O-S-E-N-A. Alin lang po sa mga letters na yan. Okay, so tignan pa po natin ano pa yung mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po natin. Mensahe po natin for Gemini.
Self-acceptance. Embrace all parts of yourself with self-compassion and forgiveness. Embrace self-compassion and forgiveness. Okay, so pwedeng may mga nagawa talaga kayo, no, na alam niyo, parang gusto nyong sabunutan, sampalin yung sarili ninyo. Kasi meron nga dito, pwedeng nagpaloko talaga kayo. No, bakit ko nasabi? Kasi nararamdaman nyo na may kakaiba pero pinush nyo pa rin. Sabihin na lang natin, pwedeng pagdating sa relationship, akala mo siya lang yung mag-a-accept sa'yo, yung tao na yon, na siya na yung last card mo. Last ticket mo na yung tao na yon. So, parang pinatulan mo ng pinatulan, binigyan mo ng binigyan, na kung ano man yung hinihingi, ano man yung pinaparinig sa'yo. So, wala na, tapos na yun, okay? So, ngayon, pwede na kayong bumawi sa inyong sarili. Patawarin nyo na daw yung sarili ninyo, kung ano man yung nagawa ninyo, na feeling nyo, ay, ayan nga, namang problema kayo ngayon. Your success is closer than you imagine. So, just keep going. Ayan po. Tuloy-tuloy lang daw kayo. Huwag maiinip, Gemini. Pag nainip, talo. Yun yung sinasabi dito. Kaya huwag kayong mainip pagdating sa mga opportunities para sa inyo. May nag-struggle man dito ngayon, huwag kayong bibitaw. Partnership. 'Di ba? Napaka-importante talaga ng love life ninyo, ng connection ninyo with other people, the way you talk with them. Partnership, joining forces with business partner for win-win cooperation. Prioritize your connections. Okay, so ang mga ipaprioritize mo na connection dito is syempre yung mga connection na alam mo na may mabe-benefit ka. At genuine, no? Yung connection. Or sabihin natin, may give and take. Give and take kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo dito, pwedeng meron kayo ditong mako-close deal. And sobrang daling kausap nung tao na yon. So, ayan na, even your love life, mahalaga rin daw po pagdating sa inyong kaperahan. Kaya, choose wisely. Kailangan, piliin nyo talaga kung sino ba yung makakasama ninyo for life, sino ba yung makakatulong sa inyo, or sino ba yung, alam mo na, magtutulungan kayo. Same mindset. Hindi yung lalamangan ka lamang, 'di ba? Kaya ka pinipili. Security. You may feel uncertain about your safety and security, or external events may be shaking your foundation. Pwedeng pagdating yan sa trabaho, kaya po yung iba sa inyo, 'di ba? Nafi-feel nyo na it's time to go na. Ganyan din sa relationship. Kung hindi kayo binibigyan ng security, no, ng label ng tao na ka-deal ninyo, alis na kayo dyan. Ibig sabihin, hindi kayo ganun ka-importante sa taong yon, or hindi ganun kalalim yung nararamdaman niya sa inyo. So, eto naman po yung iyong money mantra. Okay? So, 3 times mo po itong i-comment. 3 times mo itong banggitin. Pwede nyo po itong araw-araw banggitin eh. Every morning, ganyan. Para ito kagad yung, yung ma-attract po ninyo. Diba? Hindi negativities. So, ito po iyon. I am a magnet for wealth and gold. I am a magnet for wealth and gold. I am a magnet for wealth and gold. So, cleanse din po natin yung ating space. This is for you, Gemini. Yan. Kung may mga positive man dito para sa inyo, claim nyo na. Okay, yung mga negativities naman ay reminder po yan sa inyo ni Universe. No? Nare-remind kayo. Kaya huwag kayong forward dyan sa panonood. Yung iba ganun ginagawa eh. Pero paano kung para sa'yo pala yung mensahe na yon? Hindi pa ngayon, pero pwedeng dumating yun sa life mo. Pero di ka nakinig dito. Diba? In-skip mo. Yan. Siksik liglig at umaapo po na blessings, kaperahan, more kaperahan pa ang paparating sa'yo, Gemini.